Ako si Marco Reyes. Ordinaryong tao, walang espesyal na yaman o kapangyarihan. Gaya ng lahat, may mga pangarap akong gustong abutin, kahit tila malayo at halos imposible. Noong una, hindi ko alam saan tutungo. Bawat araw, inuubos ko sa maliliit na gawain parang walang saysay. Sa harap ng mesa, hawak ang ballpen, nakatitig sa mga dokumentong paulit-ulit kong binabalikan. Mabigat ang mga mata ko, nanginginig ang kamay sa pagod. Ngunit sa loob-loob ko, may tinig na paulit-ulit na bumubulong. Hindi sapat ang ginagawa mo. Magpatuloy ka. Tahimik kong tinanong ang sarili, hanggang kailan ganito? Ngunit imbes na sagot, ang nakuha ko'y katahimikan. Isang katahimikan na parang paanyaya na kung gusto kong may mangyari, kailangan kong yakapin kahit ang puyat, kahit ang pagod. Ang aking kwento ay hindi tungkol sa biglaang swerte. Ito ay tungkol sa mga gabing walang tulog, sa mga oras ng panghihina, at sa pagpiling magpatuloy kahit wala pang kasiguradan. Sa puyat, nagsimula ang lahat. At doon, ko rin natagpuan ang binhi ng tagumpay. Ang trabaho ko noon ay simpleng clerical work. Pagsusulat, pagche-check ng papeles, at pagtanggap ng utos mula sa nakakataas. Walang mali dito, ngunit bawat araw ay tila pare-pareho. Isang ikot ng gulong na walang tigil. Isang gabi, habang pinagmamasdan ko ang tambak ng papel, naramdaman ko ang bigat ng kawalan ng saysay. Luis! Overtime na naman. Oo, kailangan tapusin. Pero ang totoo, wala akong gana. Paulit-ulit ang buhay ko, walang direksyon. Kapag umuuwi ako, halos wala nang natitirang lakas. Ngunit kahit sa bahay, hindi ako makatulog. Sa dilim ng kwarto, nakapikit ako ngulit gising ang isipan. Naiikot sa parehong tanong, hanggang kailang ganito? May pagkakataon pa ba na magmabago? Hindi pera ang tunay na kulang, kundi layunin. Ang puyat na bumabalot sa aking gabi-gabi ay hindi lang pisikal na hirap. Ito'y alaala ng sarili kong kawalan ng lakas ng loob. Lalong tumindi ang pakiramdam ng pagkakakulong. Tuwing gigising ako, ramdam ko agad ang bigat ang araw bago pa man magsimula. Luis, hindi ko na alam kung kaya ko pa. Paulit-ulit lang lahat. Wala namang pinupuntahan. Marco, lahat tayo ganyan. Pero kung gusto mong may magbago, ikaw din ang kikilos. Madali sabihin, mahirap gawin. Sa bawat pag-iisip ng plano, agad sumisiksik ang takot. Paano kung mabigo? Paano kung masayang ang lahat? Isang gabi, hindi ko na matiis. Binuksan ko ang laptop. Nagbasa ako ng artikulo, nakinig ng lecture, naghanap ng ideya. Lumalim ang gabi at kasabay nito, lumakas ang boses ng pagdududa. Sigurado ka bang kaya mo, Marco? Hindi ka eksperto. Baka masayang lang yan. Sa opisina, namumugto ang mata ko. Mabigat ang ulo, nanginginig ang kamay. Pero hindi ako tumigil. Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko. Walang kasigurahan sa simula, pero kung hindi ka susubok, wala talagang mangyayari. Hindi niya maintindihan at hindi ko na rin ipinaliwanag sapagkat ang laban na ito ay akin lang. Ang puyat ay hindi lang kakulangan ng tulog. Ito'y simbolo ng pagtitiis. Sa bawat gabing gising, natutunan kong ang pinakamalaking hadlang ay hindi oras o pera, kundi ang sarili kong pagdududa. Dumating ang oras na kailangan kong pumili. Mananatili ba ako sa takot o tatanggapin ko ang hirap ng pagbabago? Pinili ko ang ikalawa. Isinulat ko ang aking plano.
Isang maliit na online venture. Hindi ito malaki, hindi agad kumikita, pero ito ang naging unang hakbang. Gabi-gabi inuukol ko ang oras ko rito. Sa umpisa, puro kabiguan. Mali ang desisyon, kulang ang benta. May mga gabing halos gusto kong sumuko. Ngunit naaalala ko ang mga puyat at sinasabi ko sa sarili, kung titigil ako ngayon, para saan pa lahat ng iyon? Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko. Walang kasiguruhan sa simula. Pero kung hindi ka susubok, wala talagang mangyayari. Dito ako mas lumakas ang loob. Inayos ko ang mga pagkakamali. Pinagbuti ang proseso at unti-unting gumanda ang resulta. Ang maliit na venture ay nagsimulang lumago. Ang dating puyat ay nagbunga ng konkretong tagumpay. Ako si Marco Reyes at natutunan ko ang isang aral na hindi ko malilimutan. Ang puyat, kapag inilaan sa tamang bagay, ay puhunan para sa kinabukasan. Maraming tao ang natatakot magsimula dahil iniisip nilang mahirap, nakakapagod at walang kasiguraduhan. Totoo iyon. Ngunit natutunan ko na ang hirap at pagod ay bahagi ng paglago. Kung wala ang mga gabing halos sumuko na ako, hindi ko mararanasan ang tagumpay ngayon. Ang bawat oras ng pagod ay naging simbolo ng pagtitiis. Ang bawat sakripisyo ay naging hakbang papunta sa mas maliwanag na bukas. Hindi ko sinasabing lahat ay kahilangang magpuyat upang magtagumpay. Ang mahalaga ay ang disiplina at tapang na sumubok. At higit sa lahat, natutunan ko na ang tagumpay ay hindi lang tungkol sa resulta. Ito'y tungkol sa pagbabagong nagaganap sa atin habang pinipili nating magpatuloy kahit pagod, kahit takot, kahit walang kasiguraduhan. Ako si Marco Reyes. At kung may maiiwan akong huling salita sa iyo, ito ay simple lamang. Huwag mong maliitin ng mga gabi ng pagsisikap. Sa puyat, nagsimula ang kwento ko. Sa puyat ko natutunang sukatin ang tibay ng loob ko. At sa wakas, doon ko rin natagpuan ang tagumpay. Kung ikaw ay nasa puntong nag-aalinlangan, kung pakiramdam mo ay paikot-ikot lang ang araw at walang kasiguruhan ng bukas, tandaan mong may pagpipilian ka. Maaari kang manatili sa ligtas na lugar o maaari mong yakapin ang sakripisyo para sa pangarap. Lahat tayo may puyat, may pagod, may laban. Ang tanong lang, gagamitin mo ba ang iyong oras para maghintay o gagamitin mo ito para magsimula? Ako si Marco at hinihikayat kitang gumawa ng unang hakbang. Sapagkat saan man tayo magsimula, tandaan mo, sa puyat nagsisimula, ngunit sa tagumpay natatapos.